Tapos, meron pang lumabas na statement na tila nilalaglag niya na. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit tila nilalaglag ni Soto yung ibang mga senador. Pero bago yan, yung balita muna na nilalaglag niya. Lumutang ang pangalan ni... Oh, by the way, Highway, baka naman pwede mag-subscribe and ano kayo ha. Magpa-member kung kayo ay merong gustong suportahan itong channel natin ha, na magpa-member po tayo, pero okay lang din kahit subscribe. Importante subscribe and i-share nyo ho itong video natin. Senadora Loren Legarda kaugnay ng usap-usapang mapalitan ng liderato ng Senado. Kinausap na siya ni Senate President Tito Soto na nagsabing posible pang madagdagan sila sa mayorya. Nakatutok si Ian Cruz. Ma'am, may ma'am, tikom ang bibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas kapag nagkaroon ng palitan ng liderato. Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora, ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-iisipan ko yung tinanong mo kasi nabasa ko yung news. si Senate President Tito Soto sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President. Pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ang pinakamahalaga raw, pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Yan ang masasabi ko. Okay? sa isang post, kinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo umano ng senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Una-una ha, ako ay totally disagree na si Legarda ang gawing Senate President. Honestly, pasensya na ha, pero dapat manggaling sa minority. Talagang change. If you really want to have change, you really have to change. Hindi pa pwedeng, kalahati lang ang palitan natin. Parang ganito yan. Di ba gusto mong mag-change oil? Change oil sa sasakyan. Hindi pa pwedeng, ganito na lang gawin natin siguro, no? Para medyo matipid at compromise tayo, no? Kalahati, bawasan mo. Tapos kalahati, yung bago ilagay natin. Alam mo, mangyayari nung ganun pa rin. Kaya dapat, kung gusto nyo talaga ng total change sa Senate, yung imahe ng Senado, i-change mo talaga yung the entire leadership. Diba? Talaga manggaling from the minority. Hindi yung manggagaling dahil dito sa, hindi, compromise tayo. Kasi si Legarda, from majority pa rin yan eh. So ako, I do not agree. Sana, kayong mga senador dyan, wag naman sana yan. Kasi pareho lang eh. Wala naman magbabago ko siya eh. Mas maganda manggaling talaga sa minority ito. Marcos. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc, kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Marcos. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got to the majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakali Tingnan nyo ito kung papaano nila dinudumihan o para bagang pinalalabas na ang motibo sa pagbabago ay just to protect BP Sara Duterte.
tingnan nyo to ha. Dito halatang halata itong kung sino man yung nagtatanong na media dito eh. magkaroon ng pagnanais Malamang nautusan to na, ewan ko. para sa pagbabago ng liderato. Maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Pro, Inshallah, God will. yung pro bayan. Oh, 'di ba? Yung pro Duterte, gagawa ganun, parang ganun eh. Buti magtama yung sagot ni Robin, pro bayan, no. Supportive of VP Sara. Of course. Pero pagdidiinis Supportive of BP Sara na ayun yung nakakabuisit eh, no? Tatanong po pa, hindi ba ba halata na si Robin at saka yung mga kasamahan niya eh BP Sara Duterte? Oh, kilala nyo kung sino yung babae na nagsalita na yun. Halatang may karga eh. Alam mo yung may karga? Obvious naman eh. Obvious naman kung bakit ako ano sito mga minority. Pero ba't mo kailangan itanong sa kalagitnaan o sa ugong na magpapalit ang Senado? Parang kinukulayan mo na para papalitan yan para to protect BP Sara on impeachment. Ganun ang dating eh. Toto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Agoy, halatang halata yung karga ng media dito sa mga ganitong balita, no. Nakakairita lang kasi, alam nyo mga kababayan, hindi yun ang dahilan. Secondary actually, sabi nga nung iba baka na hindi na pumasa yan sa Kamara, 'di ba? Mismong yung isang congressman na nasa majority sinabi, wala namang gana na yung mga ano na itulak pa yang sa impeachment ni BP Sara Duterte. May ganun eh. So, wala doon ang issue. Ang issue dito talaga yung mga palpak na sinasabi ni Soto to the point, ito ang pinakamatinding palpak eh. Aside from dun sa China, dun sa Constitution, ni Soto, ang pinakapalpak talaga yung ginagawa niya in handling the issue of flood control. Yun talaga ang pinaka-problema dito eh. Yung flood control issue na skandal na napakaraming na nagtuturo na kay Romualdez at kay Marcos doon sa flood control scandal, and yet ang papakasuhan pa nila o yung kanilang irerekomenda ay walang iba kung hindi yung kapwa senador nila. Eto, papakita ko sa inyo ha. Ay, sorry, yan. Ayan po yun. Kung makikita nyo dyan, lakihan natin ha. Ayan. So kung makikita nyo dyan, pinapakasuhan etong tatlo. Nire-recommend for filing of administrative cases kay Ejercito, kay Joel Villanueva at kay Escudero. Kung nandito pa siguro si Bong Revilla, malamang ngayon kinasuhan naman na, 'di ba? Sigurado to, sasama nila 'yan eh. Pero magtataka ka, bakit eto mga to ang pinapakasuhan? 'Di ba? Magtataka ka eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ilang bilang din to, tatlo ito. Tatlo ito from the minority. Pag sinabi mong tatlo from the minority, kasi ngayon dikit eh. Alam ko isa o dalawa lang ang pinagkaiba ng majority at saka yung nasa minority, yung nasa opposition. So, since hindi mo ma-assure yung sarili mo na itong majority senators, 'di ba? O pro-admin senators, hindi mo masigurado kung mananatili diyan kasi frustrated din sila eh. Frustrated din sila sa nangyayari sa Kamara eh, sa Senado. So, pwedeng anytime bumaligtad. Ito mga halimbawa, itong tatlong to, yan Napakita natin ha. Yan tatlo na yan. Binabawi nila yung kanilang suporta doon sa si Subiri, si Ejercito at saka si Gatchalian,
So we understand that there are still addition or amendments to the draft committee reported to the Committee on Accountability of Public Officials and Officers and Investigators on the issue of corrupt on the flood control. So in this regard, the undersigned would like to withdraw our signature. So ibig sabihin, nag-withdraw sila ng suporta dun sa recommendation ni Lacson. Tandaan natin when we say Lacson, ano yan? Team up yan sila ni Soto. So ibig sabihin, may mga alam mo yon, may mga hindi satisfied. 'Di ba? Hindi ko sinasabing itong tatlo na to ang babaligtad hindi ko sinasabi yon. Pero from the majority, kitang-kita mo na merong mga alanganin na ang suporta dito kay Soto. So, what do I mean? Simple lang po, ladies and gentlemen. Para mabawasan, bawasan din natin ng tatlo. Yung kabila. Hindi naman nila eksakto yon. Pero, bawasan natin para mas yung chances na tayo ay hindi mapalitan, natin yan. I-recommend natin. Tandaan nyo, administrative cases sa ombudsman. So, ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, maaari silang matanggal sa Senado. Diba? Pwede. Kasi pwede yan. Pag nakasuhan yan, magiging, alam mo yun, kung hindi man, kasi siyempre, ilalaban nila yan. Alam ko, ilalaban nila yan. Pero kung hindi man, makasuhan o matanggal sa Senado, the mere fact na nakasuhan o di kaya nahusgahan, magkakaroon na ng fear factor o takot, ika nga, doon sa mga kapwa pa nila senador na nasa oposisyon. Ganun labanan nyo kami. O sige, pag nilabanan nyo kami, ito mapapala ninyo, ito makukuha ninyo, ito ang aabutin ninyo pag kayo lumaban sa amin. Yun ang doon, yun ang siste doon, yun ang mangyayari doon. Di ba? Ito tandaan natin, it's a bigger picture. Kasi kitang-kita na nga, from the very start, unang-unang nag-testify. Si Diskaya, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuturo din si Martin Romualdez at yung Malacanang. Tandaan nyo, nagtutugma-tugma ito mga ito Sino pa susunod? Si Zaldico na mismo. Dinawit na buong pamilya. Kitang-kita mo na. Pinigilan nga siya, di ba? Pinigilan siyang magsalita doon sa hearing na supposedly dapat siya ang kaya lang dahil nga naman alam mo na pagka hindi ka sumunod sa script, baksi ka, sibak ka, di ba? So ganoon na nangyayari. Pero kitang-kita natin na talagang Senado ay walang kinalaman. Nagbago na lang ito nung binitbit na ni Remulla etong yung Bernardo. Pero nung una, it all points to Romualdez. Pero anong ginagawa ni Soto? Itong Soto and Lacson tandem, anong ginagawa nila? Idamay, ituro, itong tatlo. Nagtuturo ngayon sila sa mga kasama nilalaglag nila dahil lang gusto nilang, I don't know, if gusto ba nilang ma-retain sa pagiging leader diyan sa Senate. Kita nyo na. Halatang halata yung galawan nila di ba po? Sabi ko nga sa inyo yung mga ganitong galaw, hindi po ito basta-basta mawawala sa radar ng mga Pilipino. Obvious na obvious yung nangyayari ngayon sa Senado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap